Sa paparating na PBA rookie draft, ang Converse Fiber Rixers ay di umano'y magpapas dito kay Justin Baltasar at ang desperadong moves ng TNT Tropang Giga, mapabalik lang si Mikey Williams sa ating pag-usapan. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance mga lods. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph ni Snow Badwa, Justin Baltasar ay kinumpirma na nga nasasali nga sa paparating na PBA rookie draft. Ngayon mga lods, kilalanin natin si Justin Baltasar kung saan ito nga ay isang DLSU standout, kung saan sa ngayon nga ay 27 years old na nga itong si Justin Baltasar mga lods, at mayroon siyang height na 6'10". So bago nga ito makilala sa kabuuan ng paglalaro niya nga mga lods, dito muna ito munang nagpakita sa kanyang kupunan na DLSU bilang amateur player sa UEP. Maganda yung mga numero na pinapakita nitong si Justin Baltasar dito nga sa UEP. At dahil dito nga mga lods ay naimbitahan nga siya para makapaglaro sa Gilas Pilipinas, kung saan naglaro nga siya noong 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers at 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade, Serbia. So dito mga lods ay nag-average siya ng 7.5 points, 6.2 rebounds at saka 1.9 assist. So dahil dito mga lods ay naging interesado ang Japan B-League, itong Hiroshima Dragonflies, kung saan naglaro siya dito mga lods sa kanyang limitadong 13 minutes nga na paglalaro, ay nag-average lang siya dito ng 2 points, 1 rebound, 1 assist at saka 1 steal. Subalit nakapaglaro pa rin itong si Justin Baltasar mga lods para dito naman sa Strong Group Athletics Philippines, kung saan napasama nga siya dito sa mga NBA player katulad nitong si Dwight Howard. So dito sa SGE nga mga lods, maganda naman ang ipinakita ni Justin Baltasar sa kanyang limitadong minuto sa paglalaro dito sa Strong Group Athletics Philippines. Ay umiscore nga siya dito ng 8 points at saka 4 rebounds. So ngayon mga lods ay kasalukuyan naglalaro ito sa MPBL sa koponan ng Pampanga Giant Lantern, kung saan mga lods itong si Justin Baltasar ay nag-average ng 17.4 points, 16.9 rebounds, 4.4 assist at 1.2 blocks. Sapat na nga ito mga lods para tanghalin siyang MVP ng MPBL. Pero ayon dito sa report ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, Converge number 1 overall pick not yet set in stone. So itong statistics nga mga lods ni Justin Baltasar ay hindi pa ba sapat para sa Converge Fiber Rixers na piliin siya bilang top overall pick sa paparating na PBA rookie draft. Ito rin mismo ang sinabi ni Jacob Lau ng Converge Fiber Rixers mga lods, dahil wala pa nga daw silang napapag-usapan. At dito nga mga lods, alanganin nga tayong makita natin itong twin tower ng Converge Fiber Rixers between Justin Arana at itong si Justin Baltasar. So anyway nga mga lods, ayon nga dito sa naging report ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, ay pag-uusapan pa ng Converge Management ang kanilang plano kung sino sa kanila ang pipili o sino yung pipiliin nila bilang top overall pick sa paparating na PBA rookie draft. So wala pa nga talaga silang napag-usapan o itong kanilang pipiliin. So ibig sabihin dito nga mga lods, hindi pa nga sigurado kung itong si Justin Baltasar. At ayon nga dito sa naging report nga ng Spin.ph nga mga lods ay aantayin pa nga ng Converge Fiber Rixers yung kumpletong pangalan na sinumiti ng mga aspirante ng PBA rookie draft. Kaya dito pa sila makakapag-decide kung sino nga ang kanilang pipiliin bilang overall pick o top overall pick sa paparating na PBA rookie draft. Pero tayo nga mga lods, opinion natin ito, medyo naniniwala tayo dito na si Justin Baltasar nga ang pipiliin nila dito, kahit sino pang mga pangalan ang mababasa nila dyan sa PBA rookie draft. Ngayon mga lods, puntahan naman natin itong report naman ng Spin.ph sa panulat naman ni Sir Homer Sison na nagbigay ng ultimatum ang TNT dito kay Mikey Williams. So matatanda natin mga lods na 14 na buwan na nga simula ng umalis o iwanan ni Mikey Williams ang kanyang kupunan sa PBA na TNT Tropang Giga. Kaya dito nga mga lods, maraming mga spekulasyon kung babalik pa ba itong si
Mikey Williams sa PBA o hindi na. Kaya itong TNT Tropang Giga nga mga lods ay may matatawag tayong disparate moves sa ngayon. Dahil nakita naman natin mga lods ang naging resulta para sa kanila yung kampanya nga nila ngayong nakaraang season dahil sa kawalan nitong si Mikey Williams. Ang TNT Tropang Giga nga mga lods ay nagtapos bilang pangwalo na mayroong 5-6 record sa katatapos lang na PBA Commissioner's Cup. At pinaluhod nga sila mga lods ng Magnolia Chicken Templados sa quarterfinals sa score na 109-94. Kaya pagdating naman dito mga lods sa PBA Philippine Cup ay pumang-apat nga naman itong TNT Tropang Giga sa kanilang 6-5 win-loss record. At tinalo naman sila dito mga lods ng Rain or Shine Elasto Pinters 2-1 sa kanilang best of 3 quarterfinals. Kaya matatawag ba natin talaga mga lods na disparate moves itong ginagawa ngayon ng TNT Tropang Giga? Dahil ayon dito sa naging balita sa panulat nga nitong si Sir Homer Sison nga mga lods ay magbibigay ng $26,000 or 1.3 plus million pesos itong TNT Tropang Giga monthly o buwanan nito mga lods. At kasama pa dito yung tinatawag na mga royal perks. Ito nga mga lods yung sasakyan, yung service nga niya, at saka itong free accommodation niya sa apartment o kondo kung saan man ito mga lods dito sa BGC o sa Makati. At siyempre kasama pa dito mga lods yung mga labas pa dito mga extra bonuses, lalong lalo na kung sinasabi nilang magcha-champion nga muli itong TNT Tropang Giga. Pero ang nakakalungkot lang dito nga mga lods sa naging balita na to ay mayroon din sinabi itong panulat ni Sir Homer Sison na itong si Mikey Williams ayon sa mga kaibigan nito at mga PBA player na malapit dito kay Mikey Williams ay wala nang planong bumalik sa PBA muli. Kaya kung ano man yung katotohanan dito nga mga lods, malamang at sa malamang sa tingin natin ay tama nga itong sinasabi na wala nang planong bumalik sa PBA muli nitong si Mikey Williams dahil naimbitahan nga ito ni Coach Tim Con para sa Gilas Pilipinas at naimbitahan din ito maglaro para sa Strong Group Philippines pero hindi nga ito sumipot mga lods. So dito nga mga lods medyo mayroon tayong tinatawag na conclusion na hindi nga talaga siguro babalik itong si Mikey Williams dito sa Pilipinas at lalong lalo na kung babalik pa nga sa PBA. So yung mga numero ni Mikey Williams na 22 points, 45% shooting from the 3-point shot, 3.3 rebounds, 3.2 assist averages. So itong mga numero nga talaga mga lods ay maglalaway nga talaga at nangangailangan nga talaga kailangan ng TNT Tropang Giga. Pero dahil dito sa naging panulat ni Sir Homer Sison, parang sinasabi nga natin mga lords na dead end na nga ito between TNT Tropang Giga and Mikey Williams. So anyway mga lords, kung mayroon kayong mga komento at suggestion regarding dito sa panibago nating PBA updates, i-comment nyo lang dyan sa baba at aking babasahin natin ng isa-isa yan mga lords. God bless you all. Bye bye.